Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Huwebes. Ay, lampas na sa midweek, but not yet the weekend. Malapit na rin. Tayo po dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM ay gagaligatsu pa mo. Ako po si Karen at sa ngalan ito ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ang producer ng Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali din po sa inyong lahat. Ito po si Shirley. At magandang tanghali sa lahat ng ating tagapakinig. Si Satch po ito ang kasama ninyo tuwing Monday kantahan at ngayon ay Huwebes na. At kasama ninyo pa rin. Dito pa rin po sa Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM. Ing Radyo Tamo. Ing Radyo Tamo talaga. Tataka sila, parati ka daw nandito. Sabi ko, kasi 1 week kang walang serve ng 12 noon. Nagtitredo na ako dito. Kaya nagsa-sideline dito. Ano kaya yung bayan sa kanya? Oo, laway. Ganito po yan. Kung nagtataka kayo kung anong ginagawa ni Satch dito at kung hanggang kailan siya nandito, ganyan lang yan. Tingnan nyo yung patio ng simbahan, ng cathedral. Habang hindi pa po yun tapos, naririnig nyo si Satch dito. Pag natapos na yun, wala na. Pag natapos na yung patio na. at bukas na yung mga 12 noon masses. Balik siya sa Lunes na lang. Balik sa Lunes na lang ulit. No? Balik sa Lunes. Pero may ano yan, tita? May atin niyang makasyang programa. Nako, binulat-lat mo na, wala pa man. Ayun na. At least pinaghahandaan mo pinaghahandaan na. Medyo pahapyaw naman. Konting-konti lang ha. Parang patikim, patalastas. Ay, ito, oo. Sige. Sabihin mo na kung ano yung hinahanda mo. Nako, naghahanda ako ng music radio. Yan, magpapatugtog tayo ng mga lumang awitin para sa ating mga modern antics. Modern antics. Yan, ang tawag po doon ay Nostalgia Filipina. Yan. Yes. Pag sinabing nostalgia, ano yung ibig sabihin niyan? Mabamalay ko. No, the nostalgia is the feeling of going back. Lahat ng klaseng awitin o church songs lang. Mostly Filipiniana. Hindi church songs. Hindi church. Silvia Latore. Ayan. Ruben Tagalog. Ayan. Pericomo. Ano ba yan? Jumedes Maturan. Si Deli. Sino ba yan? Chadeli? Si Chadeli. May awit siya. Mayroon siyang maawit pala si Chadeli. May kanta si Chadeli. Hindi ko alam yun, ha? Ako ang inyong Tita Deli. Sarang hamnida. Naalala mo, Tita siya? Inday Badida yun? Ay, Inday Badida pala yun. Oo, iba yun. So talaga, kung ano-ano. Basta laging pinapatugtog ni Tita Deli ang Bella Filipina ng Mabuhay Singers. Yung mga music na gusto niya. Ang musikang... Kala ko siya mismo. Gagayahin ni Satch, tita. Pero nagpa-practice na yan eh. Tsaka nakakompile na yung mga gagamitin niya. Meron ng... mga labada. Ano ba yan? Salamok-lamok. Isang linya para naman... Ay, mahirap. Hindi ko magaya yung boses si Silvia Latore. Masyadong ng perfect. Masyadong perfect. Sa comic kasi yung comic yung si Brian Reyna. Si Armida. Aawitan kita. Ayan. Pero ayan po, ating mga ginigiliw na tagapakinig. Medyo abangan na ninyo. Hindi sa ganitong oras, ha? Gabi. Pag nagpapahinga kayo, kayo'y... Nagpapaantok. Ay, tita, pag narinig nila yung mga inaawit ni Satch, magigising silang lalo. Hindi na sila matutulog. At yan. Kaya sa mga ginigiliw na tagapakinig, naway abangan natin itong nilulutong programa dito sa ating radyo. Kaya katamong radyo 91.9 Bright FM. Kaya kung mapapadaan kayo ng ASF sa gabi,
Tapos may maririnig kayong medyo humihiyaw na, ay, Nanong Milyari. Si Satch po yun. Hinahanda yung kanyang mga, yung kanyang gagawin. At yan, yung ating kwentuhang Katoliko, umaabot na ng kung ano-anong kantahan at chismisan. Wala si Among G. Wala si Among Jun. May Mission Impossible. Alam mo naman. May assignment po may siya. assignment. At pagbalik niya, I'm sure, ikukwento na naman sa atin kung ano yung mga na-discover niya sa kanyang assignment. Baka naglilibot ng mga, baka naglilibot sa mga sacristy. Ini-inspect na naman kung Nag-ins- tama ba yung kulay na ginagamit Oo. para sa Advent, Advent. at naghahanda na ba ang mga sacristy para sa simbang gabi? Baka mamaya gumamit na naman ng Technicolor. O yan. Correct. Maghanda na yung pupuntahan ni Among Jin. Opo, ihanda niyo po yung inyong mga misal, ayan, ang inyong mga libro, ang inyong mga holy water. Handa na. Handa na. Lahat ng mga paramentos. Ayan, paramentos na. Satch, teka muna. Yung ating kwentuhan, no, itutuloy natin syempre yung misteryo at Advent na kwento ni Among Yung Jin. mahal banal. Oo, yung mahal banal na kwento niya Yeah. kahapon. Kaya lang, feeling ko kung wala si Among Jin, may kulang. Ay, oo. Kasi hindi natin kaya yung mga kwento niyang may misteryo ng, ano yun tita, misteryo ng madre at milagro ng pari. Ay nako, alam niyo ba hanggang anong oras kahapon may nagtitext sa akin. Sabi nila, pag kinukwento daw ni Among Jin yun ng tanghali, hanggang gabi naaalala nila, natatawa pa rin sila. Diyos ko. Eh, sabi ko, hindi natin kaya yun. Pero, ano muna, Satch? Kwento muna natin, no? May special occasion din for today, eh. Pahapyaw, bago tayo mag-break. Sino yung may kapistahan ngayon? Ang kapistahan ngayon ay si San Francisco Javier. San Francisco Javier. Hindi yan yung mas kakilala natin, no? Si San Francisco De de Assis. Yan. Of St. Francis of Assisi. Assisi. Kasi si St. Francis of Assisi, di ba tita, lahat yata ng garden may Si San Francisco of Assisi. Oo. Sa katedral, meron dyan, San Francisco. De Assisi. Javier, at di Assisi sa labas. Sa Ayun, loob, kaya nga, St. Francis Xavier siya. Ngayon, noon, oo, nag-feast day ni St. Francis de Assisi. Ang nilagay yun kay San Javier. Oo. Allah. higit na matanda si St. Francis of of Assisi. Tsaka ang pagkakaiba lang, di ba? Walang buhok si De Assisi, di ba? Usually, ano siya? Bald. Hindi, sa gitna yun. Sa gitna, bilog, yung- may bilog siya sa yung gitna. Tonsure. At saka, oo. Si Francis Xavier. oo, puti yung buhok. Puti yung buhok. Oo, may buhok siya. Si San Francisco. Pero kasi may mga birds din kasi. Opo. Kasi missionary Oo. Kung saan umabot, no? Mamaya, pagkatapos ng ating break, konting pasada kasi napagkakamalan yung dalawa. Kita mo, sa katedral pa pala. Nangyari na mistaken identity yung ating mga santong yan. Oo. So, sige. Kasi walang pangalan yung mga Ang mga imahen, no? imahen. Kaya maganda may pangalan yung mga imahen eh. Oo. Tsaka si St. Francis Xavier kasi, alam natin kung ano yung hitsura niya, no? Ano yan, isa sa mga Jesuit saints eh. Ang Alam problema naman kasi natin. pareho naka-brown. Ayun. May tali Naka-brown. pareho. May Kasi tali sa yung brown ni St. Francis Xavier, actually, ano yan, Satch, di ba? Robe lang yun. Robe. Hindi yun habit. Hindi yun Yung habit. habit niya, Yung black. black Black, na oo. sutana. Black talaga. supposed to be black siya. Pero dahil brown ang nakasuot, oo. Yung cloak Black niya. yun. Black yung... pero black din dapat actually yung cloak niya. Mamaya, kwento natin. Sige. Mag-break po muna tayo sa ating... bago yung break, yung mga listeners natin, no, kung gustong sumali dito sa ating kwentuhan, tawanan, At kulitan. kulitan. Mag-text po kayo sa mga sumusunod na numbers na ito sa ating pong mga smart subscribers 0918-351-8282 0918-351-8282. Sa ating mga Globe subscribers naman po 0917-363-3738 0917-363-3738. Sa mga Sun subscribers naman 0923-231-4124. That's 0923-231-4124. Mag-text po kayo at magkwentuhan tayo. Ayan. At habang kayo po'y nagtitext,
makinig muna tayo sa isang magandang tugtugin. I will play for him on my harp with my lute and 10-stringed lyre. I will greet the Lord with my song. I will sing of the ways of the Lord. Good it is that we should sing to honor Yahweh's name, to thank Him for His love at dawn, His faithfulness through night. I will play for Him on my harp with my lute and 10-stringed lyre. I will greet the Lord with my song. I will sing of the ways of the Lord. Great and wide your kindness, Lord, and fathoms deep your love. The wicked man shall not perceive, the foolish man shall fall. I will play for him on my harp with my lute and 10-stringed lyre. I will greet the Lord with my song. I will sing of the ways of the Lord. The just shall grow as tall as palms, like cedars they shall stand, and planted firmly on their God, they shall not break nor bound. I will play for him on my harp with my lute and 10-stringed lyre. I will greet the Lord with my song. I will sing of the ways of the Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Right FM. Ayan. Ayan. Ituloy ang ating kwento. San Francisco Javier. Di Aspilcueta. Ayan. Mistaken identity nga. So, pag sinasabing San Francisco, nakikita natin sa mata natin, in our mind's eye, si Saint Francis of Assisi. Kasi siya naman talaga yung mas matandang Francisco, 'di ba? At siya naman talaga yung well-known. Very romantic figure naman kasi, 'di ba? Tapos ang dami pang scene. Yung sikat 1970s Brothers and Sister Moon. Tapos recently yung Francesco. Kahit sino naman ang magsabi, talagang romantic figure si Saint Francis of Assisi. Kasi 'di ba tita, yung buhay niya anak mayaman. Anak ng merchant. Actually, itong anak iba pa yan. Oo. Pero yan kasi, more on the intellectual side. Although, din yan, lagalag din. Lagalag din siya. Pero yung pagkalagalag niya, iba sa pagkalagalag ni Saint Francis of Assisi. Kasi yung una muna, di ba, naging soldier. Yung mas katulad nun, yung kapatid sa kapisanan ni Saint Francis, si San Ignacio, di ba? Naging sundalo muna, tapos nung umuwi siya, nagkaroon ng conversion, pinamigay yung kayamanan ng kanyang ama.
Kaya cloth merchant yung tatay niya, di ba? Oo. Mm-mm. So pinamigay, Diyos ko, yung bulto-bultong cloth, nakita mo sa sine. Yes. Hinahagis niya sa sa bintana sa mga mahihirap. So ganun yung pagka-romantic, yung masyadong dramatic yung transformation niya from a man of the world to a man of faith, di ba? Kaya ganun naman yung mga stories na talagang nakakapukaw sa Oo. sa attention ng mga tao. Itong si Saint Francis Xavier o Francisco Javier, Francisco hindi Javier. ganun yung kwento ng buhay niya eh. Mhm. Nung bago siya maging pare, 'di ba na-ordain, naging isa sa mga kasama ni San Ignacio to, na kasama pa niya yan sa University of Paris nung nag-aaral sila. Mhm. At isa sa mga roommates din nila, si Peter Faber. So, yun yung tatlong roommates eh. Francisco, si Peter Faber, at si San Ignacio. Mhm. Yan yung mga naging santo. Sabi nga ni Bernadette nung kinukwento namin, di ba, tita, sana nakipag-roommate tayo sa kanila. Sabi ko, paano ka makikipag-roommate? Eh, girls tayo, hindi pwede yun. Hindi, para maging santo din tayo. Yun yung intention niya eh. Anyway, nung nag-aaral sila, good boy to eh. Mayaman, di ba, Satch? Mm-mm. Di ba, tita, yung napakayaman niya, tapos intellectual din. Matalino. Ay, hindi ka ba naman mayaman eh. Castle lang naman yung bahay niya. Kastilyo lang naman. Kastilyo lang naman yung bahay mo eh. So, nung nag-aaral sila sa University of Paris, doon nangyari yung mga conversion nila, di ba? Oh, nirecruit siya ni Saint Ignacio Loyola. Although 15 years older siya kaysa kay Saint Francis. Kasi nga, tita, di ba, si Dahil- San Ignacio, yun yung lagalag talaga na Oo. kung ano-ano muna yung adventure na ginawa. Tapos nung nagka-change of heart, sabi niya, mag-aaral ako. 30 plus na siya, kasama niyang nag-aaral ng Latin, yung mga 10 years old. Kaya pinagtatawanan siya ng mga bata kasi balabalok dila siguro. so mas matanda Oh, talaga. 15 years ang tanda niya. So ito yung mga kaklase niya. Ito yung mga kumbaga nasa tamang edad, standard yung Oo, age. Anyway, sila yun kumbaga nag-ipon muna sila hanggang maging 7 sila si Yes. Saint Ignacio Loyola. At yun ang naging first, sila ang naging founder nung tinatawag Oo. natin Society of, Of Jesus. Yes. Oo. So nung sila ay hindi muna nila naisip na maging pare, 'di ba? Basta Oo. gusto Basta- muna nilang magsilbi, gusto Oo. nilang gawin yung ninanais ng Panginoon para sa kanila at sinusundan na nila yung nagsisimula na sila noon yung mga prayer sessions nila. Hindi pa well-developed na spiritual exercises kasi later on mangyayari yun. Oo. Pero yun na yung start. Yung nangyayari ngayon, di ba, yung mga retreats. Oo. Ayun, yung simula ng mga silent retreats. And then, later on, through discernment, naisip nila na mas makakapagsilbi sila kung sila'y magiging mga pari. Yun. At lumapit sila sa Santo Papa nung panahong yon sa kanilang paglapit at na-approve naman yung kanilang Society of Jesus. Itong si Saint Francis, tita, hindi lang yan basta-basta nag-aral pala. Yung pinag-aralan, umabot ng Master of Arts at nagturo ng Aristotelian philosophy sa Beauvais. Tama ba yung pronunciation? Beauvais College ng University of Paris. Pag sinabi mong University of Paris, 'di ba? Yan yung isa sa mga most ancient and most prestigious universities sa Europa. Dito kasi sa Pilipinas, yung alam lang natin yung mga US colleges and universities, 'di ba? Pag sinabi mong Harvard, Yan. Yale. Good good universities. Pero College walang sinabi pero- ang mga yan. Pag-abot sa Sorbonne, yan Sorbonne, yan. Louvain. Oo. Tapos, nung naging pari na sila, may kanya-kanyang assignments, di ba? Tsaka, sinusundan kasi nila yung mga charisms. Si San Ignacio, na dating sundalot lagalag, siya yung namalagi sa Roma. Imagine, yung total surrender sa gusto ng Panginoon Hindi mo pwedeng sabihin, Diyos ko, dito po ako sanay. Pwede bang yun na yung gagawin ko? Ako yung susugod dito, doon, at kung saan Ako yung saan. lilibot. Ako yung lilibot. Sanay naman po ako
nagtuos sa kung sino-sino. Ay, hindi. Yung nangyari, siya yung, siguro sinabihan siya ng Diyos at narinig niya sa kanyang puso, Ignacio, ikaw yung mamamalagi sa headquarters. You have to direct the flow of everything. At ito namang si rich young man na sanay sa katahimikan. At imagine, Satch, nagtuturo ng philosophy, tapos biglang magiging tanan, naging misyonero. Oo. siya yung nagpagala-gala. At tita, di ba? Umabot siya dito sa bandang parte ng mundong ito. Asia. Asia. Nakarin siya ng Japan. Yan. Kasi sabi din nila, di ba, naka-apak din siya sa Mindanao. Sabi nila. Ano yun? Legend. Hindi proven Hindi proven, oo. Kasi Pero malay natin. sa record Molucas, near New Guinea, Sa Molucca. sa Morotai, sabi niya. Yun. Malapit lang sa Pilipinas, pero not exactly sa Pilipinas siya Pilipinas. oo. Ayun. Hindi. Ay, Hindi naku. katulad ng ibang mga saint talagang umabot dito sa Pilipinas. Oo. Ito pa lang si San Francisco. Ano yan Hindi naman siya yung, di ba, naging missionaries in a way, no? Missionaries in a sense. Yung nagpe-preach na kasi sila. Oo. Tapos naisip nila, someone has to be sent to the Far East pa yung tawag nila noon. Yung mga magiging missionaries talaga. So, hindi naman pala siya yung dapat na-assign doon. Yung may assign si Nicolas Bobadilla. Yun yung isa sa mga first companions, di ba? Isa sa 7. Isa sa 7. Tsaka si Mount. Aha. Nung last minute, itong si Padre Bobadilla became seriously ill, nagkasakit. With some hesitance and uneasiness, inassign daw ni San Ignacio si San si Francisco. Francisco. Kasi Kapalit ni Bobadilla. bakit nga ba naman uneasy and with hesitance? Paano ba naman sanay yan magturo sa classroom. At yung tinuturo philosophy. Tapos pasusugurin mo. Parang kunwari itong si Satch tita, na-imagine nyo ba? Sanay yan. Sa choir loft. Tumutugtog. Organ ang kaharap. Organ yung kaharap. Tapos sasabihin Maging ko ba, DJ. Satch, munta ka king malusak. Sopan mo lang tanam laka ng mangroves. Diyos ko, king kaklamsi na yun. Baka mamaya, yung pagtatanim niya baligtad. yung roots yung naka-expose. Diba? Kung ako yung taga-assign, isipin ko muna, sandali lang. Taga lang yung tenam na niya. Makabaligtad la. Ayan. Siguro ganun yung kay San Ignacio, diba? Pero yung hesitance na yun, nagbunga naman. Nagbunga yung kanyang pagka-assign. Saan muna siya pumunta, Satch? Paikot-ikot. Yung idea niya, di ba? Devoted talaga siya at gusto niya yung kanyang missions umabot ng Asia. Yan. From Malacca, Amboina, and Although hindi Asia Ternate. pang sinasabi noon, Indies. Indies pa. Yeah. Indies. Tsaka ano pa yan nag-1500s. Yan yung panahong nadidiscovery pa lang ni Magellan yung Pilipinas. Saka yung iba pang So 1521. nakarating pala siya sa Malacca, sa Amboina, tsaka sa Ternate, Japan. Ternate, linawin mo Yan, sa sa Ternate sa yun? Hindi sa Cavite yun. Hindi sa Cavite, ha? Sa Japan and China. Pero his go information, China sa ano lang. natanaw coast lang lang. niya yung China. Coast lang. China Coast lang. coast. Oo. Hindi talaga siya umabot sa kaloob-looban. Yun yung dream niya Kaya, di po ba kayo nagtataka, yung ating mga listeners, yung Chinese school na isa sa Manila, di ba tita? Xavier School. Xavier School. Kasi yun yung dream ni St. Francis, na umabot talaga ng China. Kaya lang, di ba may nun, may persecutions pa yung mga Kristiyano sa China. So, hindi siya makapasok-pasok. Ilang beses yata niyang inattempt, tita, di ba? Oo. Actually, hanggang ngayon may persecutions. Oo naman. Pero ibang persecution naman po kasi yan. May punto naman na pinapasok talaga sila Pero nung siya yung una talaga na nag-attempt sa mga Jesuits. Yung nangyari, hindi pwede. So, paikot-ikot lang siya dun sa mga entrance. Kung kunwari, si Satch, tulad ngayon,
hindi makapasok sa main door ng cathedral kasi sarado, di ba? Yung gagawin niya, saan ba siya pwedeng sa side Sa side door, door. sa likod, o Ayan. kung ano. Ganun lang yung ginawa ni Saint Si Francis. Francis. Pero, habang naghihintay siya, hindi naman yung paghihintay niya yung one-track mind. Mm-mm. Yung ginagawa niya, habang naghihintay, yung mga inaabutan niyang mga tao, syempre, ini-evangelize pa rin niya. At nagtuturo pa rin siya, di ba? Ay, hindi lang yun, ha? Ano po, tita? Pati yung mga may sakit, inaalagaan pa niya. Mhm. Oo. Ayun. Kaya hindi lang pagtuturo, hindi lang pagmimisa. Pati yun sa hospital, nakikitulong-tulong na rin. Mm-mm. Hindi po Grabe. talaga pwede sa kanya yung basta hindi ko Nakaupo. nakaupo. Hindi tulad ngayon yung nanano ka Ken, ating kumpanayan o kabang manaya ka gawan may pamoy. Na-imagine ko pag inuutos ng mga lola panayan kay puy mako o kabang panayan may mamo gilyan mo pa mo rening kamatis. Really po panayan kay mako. Saan ka nakang manaya? Yun. So Saan ka nakang siya magpainawa? hindi na kailangang sabihan na gawan mo naman ng mabuti to. Mm-mm. Siya talaga, yung lahat ng dinadaanan niya yata. Kaya daw, may kwento nga pati daw yung mga lasenggo na, kunyari, di ba, may mga fishermen naghihintay at nakaupo lang sila, nagkukwentuhan. Ay, uupo din daw siya, kasama nila. Oh. Tapos, Sabay preach. sangkan ng makiinuman. O siguro siya pasip-sip ng tapos pag kasama na nila, nakikipagkwentuhan na sa kanya, ayun, nag-preach na. Ayun na. Ang galing. Maganda siyang maging patron ng mga katikista. Kasi Ay, yun, upo tita. yung style niya, yung lalakad siya sa daan, may dala yan bell. Magbebel yan, parang yung mga nagsusorbete sa atin. Titinda ng ice cream. ng ice cream. O yan, ibebel daw niya yan, lalakad yan, hanggang doon sa simbahan. Sasama yung mga bata sa kanya. At pagdating doon, yun, kakatikay siya. Ayun. Oo. Gawin Iba na nga natin minsan Oo. yun. No? Dala tayo ng bell naman. Nagdala ka Magdala ka ng ice candy para may candy. sumamang bata sa'yo. Ngayon po wala kang ice candy. Ayun. Wala, hirap anong tawag nila? Kukurok na Kukurok. Sa akin, kukurukanak. Ayan. Usually, basic prayers din, yung creed, saka yung rules of Christian conduct. Yun ang parating tinuturo niya, no? Uh-uh. Oo. Maganda siyang maging Patron ng mga katekista. Oo. Tapos meron pa siyang mga ginagawa para madali niyang maituro. Yung mga Catholic doctrines, yung turo ng simbahan, ginagawa niya, nire-rephrase niya, may rhyme. Tapos gagawin niya kung anong usong tugtugin o awitin doon sa lugar na pinupuntahan Yun yung niya. gagawin O niya. finifit niya doon sa mga awitin nila. And that's Kaya yung enculturation. enculturation yung doktrina niya. May pinagmanahan ka pala, Sach. Oo. Sa gulidinan mo, Rima. Dapat pala magdasal na ako kay Ito pala yung Oo. patron saint mo. San Francisco Oo. Javier. Dapat pala at saka yan yung dapat mong ginagaya para yung mga bata sumasama sa'yo na hindi natatakot. Oo. Hindi lang Ayan. moral yung tinuturo niya. Ayan. Sensible, Mm-mm. human, tapos tactful pa siya. Galing na. At saka tita, hindi siya natatakot o hindi siya threatened kasi yung mga inabutan niya, di pa ikot-ikot, di ba? Umabot na ng India. Umabot ng Goa. Oo. Sa Goa, may mga Kristiyano na doon 30 years earlier pa, di ba? Oo. May mga pare, may simbahan, may bishop, pero iilan lang daw yung preachers talaga. At yung mga priests na lumalabas dun sa area, sa labas, yung mga tawag ni Pope Francis ngayon na peripheries, di ba? Oo. Itong si Saint Francis, pumasok at sumali. At hindi siya gumawa ng sariling simbahan Ano muna, yung nakipag-integrate muna, Oo. nakipagkwentuhan, tapos nagpipreach na. Inculturate siya. At yun nga, yung kwento ninyo na talagang may kung ano-anong ginawa pa. Oo. Like, Actually, yung minister to pinupuntahan niya mga lugar, hindi naman siya nahirapan. Nahirapan siya sa kapwa Portuguese niya. Mga kasama niyang Portuguese. Opo, sa mga kapwa European. Mga European niya mismo yun. Doon siya nahirapan dahil bad example sila sa Ayan. siyempre paano ko magtuturo kung
yung pagtuturo mo, yung sample ng mga kasama mo, hindi Ayan. maganda. Mm-mm. Mahirap talaga yon. Pag-abot ng nung 1545 daw, Mm-mm. umabot na siya ng Malacca. Area din ng mga Portuguese yun eh. Yung area na yon, talagang doon siya nagtrabaho. Ilang buwan din yun Tapos yung ginawa niya, yun, nakikipamuhay eh. Yung hindi yung tulad ngayon, yung mga preachers, pagpasok mo, akala mo kung sino silang mga santo na, na savior na, I will preach to you. Tapos, hindi siya. Kung yung kasama niya, fisherman, sasama muna siya, tutulungan muna niya to fish. Tapos, kung yung mga bata nandyan, Makipaglaro siya. makikipaglaro muna siya. Tapos Yun. maya-maya, magkakatekize. Such, paano naman siya umabot ng Japan? Ayan, noong December 1547, so meron siya nakilala na Hapon na si Anjiro. Tapos narinig niya about kay Francis noong 1545 at nagtravel sila sa Kagoshima to Malacca para makita si Francisco Javier. Kasi etong si Anjiro, di ba, tumakas yata yan ng Japan eh. Dahil siya yung naka-charge ng murder. Mhm. So, balang tiniplad siya. San Lorenzo Ruiz. Oo. Mhm. Yan, tapos yan, nakipag-usap siya kay San Francisco at kinuwento niya yung kanyang naging buhay at naging yung kanilang mga kaugalian at kostumbre dun sa kanyang bansa, sa Japan. At siya yung naging unang Hapon na Kristiyano at inadapt niya yung pangalan na Paulo de Santa Fe. The Paul of the Holy Faith. Wow. Yan. Tapos later on, tinulungan niya si Francisco Javier na maging tagapagsalin at katekista doon sa Japan na ngayon mas posible na dahil naiintindihan niya si Anjiro. Yan. So 1548 January, nagbalik siya sa Goa, no? Para bagatan Sa India. To attend the responsibilities as superior of the mission there. Talagang may na siya, official mission talaga. And the next 15 months naman, he occupied with various journeys pala and administrative measures. At umalis siya sa Goa noong 15th of April, 1549. At tumigil muna sa Malacca at pumunta ng Canton. So, ayun nga, kaya sinasabing natanaw niya ng kaunti ang bayan na inaasam-asam niyang mapuntahan. Kasi yung China. Canton, parang nakaapak lang siya doon, di ba tita? Hindi talaga siya nakapag-mission. Hindi siya nakaumpisa mag-preach man. Yan. May language barrier din siya eh. Po. Yan ang problema. Espanyol yan eh. Oo. Tapos such, nung pag-abot niya in short, umabot na rin siya ng Japan. Nung pag-abot niya ng Japan, ano yung nangyari doon? Ayun. They were not permitted to enter any port until August 15 when he went ashore Kagoshima sa Satsuma province in the island of Kyushu. Bilang representative siya ng Portuguese king, he was received as in a friendly manner. Yan, sinalubong siya. Kasi hindi niya, parang hindi yung pagkapari niya yung pinaandar muna niya, no? Sabi pagiging representative ng hari. Yan. So, si Masu Takahisha, ang daimyo ng Satsuma, so sinalubong niya si Francisco Javier noong September 29. At the following year, nagkaroon ng balami kapami balam kaya tang mission na. Kasi under the penalty of death. Kasi, di ba, prevented pa sila. Forbidden pa yung conversion. Hindi pa pwede. Yung mga Hapon, binabawalan pang mag-convert. Hindi pwedeng mag-catechize kasi bawal mag-receive ng catechesis. Even yung mga Kristiyano na, imagine tita, Kristiyano ka pero bawal ka. Bawal ka mag-catechize, diba? You cannot even receive catechesis from priests or from missionaries. Yan ang problema ng ibang reliyon hindi katulad ng Katoliko, di ba? May katumbas na death pag tumiwalag ka. Ito, mga Katoliko na nga, pero hindi daw sila pwedeng magpa-catechize. Kumbaga, bininyagan, pero you cannot receive teachings. Yan yung mga sitwasyon na pinasukan ni San Francisco. Siguro sabi niya, ano ba naman yan? Mas madaling magturo ng philosophy kaysa dito sa mga pinaggagawa ko to.
So pinaunlakan siya at pinatuloy nung pamilya ni Anjiro hanggang So, host 1550. niya. Naging host siya. So nanirahan siya sa Yamaguchi. Tapos shortly umalis siya ng Kyoto na hindi siya nakapag-meet sa emperor. Mhm. So magbalik siya sa Yamaguchi ulit noong 1551, the next year. At napahintulutan siya mag-preach sa mga daimyo ng probinsyang iyon. Mhm. Ngunit, may problema. Meron talaga. Meron talaga kasi hindi siya marunong masyado ng Hapon. Oo. Kaya, yun, pinapabasa lang yung translation ng katekism. So, imbis na mag-explain siya dun sa way na gusto niya, di ba? Yung inaawit niya, tinuturuan. Ayun, nagbasa ng katekismo. Oh, kasi pinatranslate naman niya kay Paul. Opo. Yung creed, catechism, at Yan. mga simple prayers. Mhm. So, yun ang pinaka-basic na maituturo Pero, talaga niya. Yung isang maganda, ito, experience ko to sa mga Jesuits May mga aids o visual aids lagi yan na dala. Itong si Saint Francis, ano yung dala niya na visual aid, Sach? Meron siyang Wala dalang- pang PowerPoint Walang nun? PowerPoint. Ang dala niya ay painting. Anong painting? Ang painting ng Madonna at ng Madonna and Child. Yun. Dala-dala siyang painting. Yun yung ginagamit niya to catechize the children. Kasi hanggang sa kahuli-hulihan, nahirapan si San Francisco Javier na matutunan ang wikang Hapon. Oo naman. Yun. Kasi adult na rin naman siya. At alam mo naman, Basque din, tama ba? Basque din siya. Navarre. Yung mga dila ng mga yan, medyo matigas, di ba? Tapos, to make a long story short, di ba for the longest time, 45 years ba yung mga Jesuits? Sila lang yung missionaries In dito Asia. sa Asia, di ba? Pero parating na rin naman yung mga Franciscans. Later on, nung etong si San Francisco, mula Japan, saan nagtungo? Ano yung nangyari sa kanya, Sach? Kasi yung, di ba, nandun siya sa Japan, pero lumabas din naman siya saan nagtungo? Kasi may balak pa rin siyang pumunta ng China. Hindi siya, to the last minute, hindi nag-give up yung kanyang wish na to go and evangelize China. China. So, he decided to return to India. Oo. Balik India na naman siya. Balik. Kasi yung India, parang ano yan gateway to China. For the longest time, di ba, tita, yung ancient trade routes, galing Middle East, talagang dadaan ka ng India kung gusto mong pumunta ng China. Tapos, Sach, Na siya ay napadaan sa sa Guangzhou, China. Yun, merong talagang padaan-daan. padaan-daan lang talaga siya. Hindi Doon na pa nakilala si Diogo Pereira, isang mayamang merkantil, isang merchant at isang kaibigan niya sa Cochin. Yun. So later noon, tumigil ulit sila sa Malacca noong December 27, 1551 at nakapagbalik siya sa Goa noong January the next year. So he set sail with Diogo Pereira for China. Yan. So, ready na. Okay. Pero, ano nangyari? nangyari noong late August 1552, yan, na nakarating sila sa Chinese island ng Shangchuan. 14 kilometers away yon sa southern coast ng mainland China. Malapit sa Taishan, Guangdong. Yan. At that time, he was kasama niya yung kanyang Jesuit student na si Alvaro Ferreira, isang Chinese man na pangalan ni Antonio at ang Malabar servant niyang si Christopher. So around mid-November, nagpadala siya ng sulat nagsasabi na isang tao na pumayag na dalhin siya sa mainland in exchange of a large sum of money. And having sent back Alvaro Ferreira, so he remained alone with Antonio at namatay na rin siya sa Shangchuan. At ano yung kinamatay niya? Fever. Siguro malaria yun. Malaria yun, no? siguro. Malala. Kung ano-ano ba naman yung pinuntahan niyang lugar. Kasi fever lang nakasulat. Yun, sa Shangchuan, doon sa island na yon, nakatanaw siya sa mainland. Di ba, Sach, namatay siya habang hinihintay sana niya yung boat. Yun. Yung sasakan nga Papuntang papunta ng mainland China. Ay, nako. Hindi nakabalik yun. Etong si Saint Francis, kahit ganun yung nangyari sa kanya,
tinatanaw siya na napaka laking missionary saint, 'di ba? Kasi yung paikot-ikot na ginawa niya, he made progress naman sa kanyang pagiging missionary. Lahat ng pinuntahan niya, he made a mark. Kaya nga 'di ba, yung mga pinuntahan niya na areas, naging ito sa Goa. Siya yung patron saint yata nila ngayon eh. 'Di ba yung mga areas ng Goa na talagang they look at him as one of their major saints. Oo, kasi mystic din siya eh. Opo, Meron siyang tita. isang case na may napabuhay siyang patay na yun namatay tapos nagdasal Nagdasal siya at kay nabuhay yung tao. Oo. At Meron din siyang case na nung may mga nagre-raid doon sa lugar na kung saan siya nagpe-preach ang hawak lang niya crucifix, hinarap niya siyang mag-isa versus sa mga raiders na umatras naman yung mga raiders. So dahil mystic siya, kaya siguro ganun ang kabanalan niya. Oo. Actually, yung dito sa atin, no, may mga areas din pala na patron saint siya. Mamaya i-tackle natin o pag-usapan natin pagkatapos ng ating break na katalastas. Witness the biggest, the brightest, and the most colorful Christmas event in the country. The spectacular Giant Lantern Festival 2015. Be there at the most awaited competition proper, December 19, Saturday, 6 p.m. onwards, at the Robinson's Sawmills, Pampanga. Catch the grand exhibitions, December 20 and 21, Robinson's Sawmills, 6 p.m. December 22, SL Park, Telebastagan, 6 p.m. December 23, Greenfield, Sindalan, 7 p.m. December 24, in front of City Hall, 11 p.m. December 26 and 27, Marquee Mall, 6 p.m. December 25 to 30, and January 1 to 6, 2016, 7 p.m. Robinson Sawmills. December 31, Clarkfield, Pampanga, 6 p.m. For details, visit our Facebook page, www.facebook.com/giantlantern. Giant Lantern Festival 2015 is brought to you by Robinson's Sawmills, Pampanga, Pampanga Provincial Capital, GT Alliance, Toyota, City of San Fernando Water District, Land Bank, Wilcom Depot, Clark International Airport Corporation, Clark Development Corporation, Enchanted Kingdom, San Miguel Foods Incorporated, Smart, Phoenix Petroleum, Marquee Mall, Pepsi, and Bio. Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko. Such, hindi nga masyadong kakilala dito sa atin sa Pampanga, no, si San Francisco Javier. Pero may mga dioceses at may mga simbahan o parokya dito sa Pilipinas na siya yung patron saint. Halimbawa sa Kabangkalan, yan, siya ang patron. Sa Nasugbu Kasi yan? Baka Mindanao yung dito. Mindanao yun. Tapos sa Nasugbu, Batangas din. Oo, ang ganda nung Yun. simbahan nila doon. Umabot na ako doon. Tapos sa Alegria, Cebu. Yan, siya rin ang patron doon. At marami sa mga, kung naging Jesuit parish yung area, usually May imahen ni may San... imahen yan. At actually, yung hindi masyadong alam dito sa atin, sa Pampanga, marami yung may patron saint na hindi nila alam siya yung dapat nilang patron saint. Sino tong mga to? Yung mga apostolado Yan, yung ang pasok sa panalangin. prayer. Actually, today should be a special feast para sa mga apostolado ng panalangin eh. Hindi lang yata masyadong nasusunod. Ayun. Pero next year, subukan natin. Sige. Sabihin At siya natin rin- kay Amo. At siya rin pala ang patron ng African Missions. Oo. Actually, lahat ng mga Misyon. missionaries, may isang Foreign missions, siya Yes. yung patron. foreign missions. Missioners of the Precious Blood din, siya rin ang patron. Marami yung mga, kasi siya yung first missionary yata na talagang, yun nga hindi talaga siya meant for it. Kumbaga, kung titingnan mo, philosophy teacher nga. Tapos yung nag-mission. Diba? Buti sana, di ba tita, kung science teacher ka na mahilig mag-adventure. Mga science na either mag-aral ng mga Botany, o ganun. Botany, o kaya sa under the sea. Kung ano-ano yung pinakikialaman pag ganyan. Pero siya, philosophy eh. At yun mismo yung kanyang superior, medyo nagdududa kung siya nga ba dapat yung ipadala for the mission. Pero, nagbunga. Yung kanyang efforts, it flowered. At kita mo hanggang ngayon, di ba, buhay na buhay. At
pinag-aagawan nga yung katawan niya, Ay, Sach, oo, di ba? diba? Yung relics niya na nasa Goa, yung ibang remains nasa, yun, nandun. Tapos yung kamay, naglilibot-libot yun sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yun yung ating hinahawak ng Roma, diba? Oo. Yung right hand, yung ginagamit niya for blessing. But the remainder of the remains nasa Goa, India. Yun. Ina-expose yun every year. Mhm. Pagkakapistahan, ililalabas yon sa simbahan kung saan nakalagak yung mga remains ni San Francisco Javier. Mhm. At buo pa naman hanggang ngayon. Yes. Kitang-kita pa natin. Ano yan? Si Saint Francis Xavier was beatified in 25 October 1619. Di ba? Tapos yung kanyang canonization, 1622. Mabilis. Mm-mm. Kasi he was canonized in the same year, at the same time ni San Ignacio, yung kanyang kasama na kung sino yung nag-send sa Yun. kanya, yung kanyang dear roommate. At he was declared the patron of Catholic missions. Yan. So, yung pala, yung exposition ng relics, yan, kagaya nung sinabi ko kanina, ito pala ginaganap every 10 years, but discretionary. Oo. So, every 10 years, halimbawa, nung 2014, yan, nung November 22, 2014. Tapos, meron pang isa noong 2004, 2005, yan. Oo, alam mo yung mga exposition ng relics niya, nagiging international event pala. Hindi natin alam yan kasi wala tayong masyadong deboto dito. Pero pinupuntahan pala yan internationally. Pag may exposition, yung mga pilgrims, Yes. dumaragsa talaga sa India, sa Goa. And I remembered, nakakita ko ng lumang photos sa mga magazines, no? Noong anniversary ng parang 400 ng evangelization sa Japan. Aha. 'Di ba nung after ng war 'yun yung sa ruins ng simbahan. So they held nagdao sila ng misa kasama yung obispo at in-expose doon yung right hand. Yun nga yung naglalakbay na relic ni San Francisco Javier. Yun. In-expose doon noong 1949 yata or 1948. Yan. Ang galing. Diba? So, etong santong to, tita, natatawa ko kasi 'di ba? Pag tayo, lagi nating sinasabi, ko talaga buri yan papagawa daw mo ako. So, gumagawa tayo ng excuses para hindi gawin ng maayos yung trabahong inassign sa atin. Pero ang santong to hindi Yung kanyang missionary work, ang galing niya, organizer, tapos yung conversions. At saka humble siya. Humble. At habang umiikot siya ganun, na-assign na siyang, na-declare na siyang papal nuncio. Yes. Hindi Yes. niya sinasabi. Hindi niya sinasabi. Oo, ginamit lang niyang minsan, napahiya pa siya. Oo. Sa Japan niya. Kaya ang ginawa niya, Nanahimik. excommunicate niya yun ayaw tanggapin yung papal nuncio niya, hindi in-acknowledge yung pirma ng Papa. Pina-excommunicate niya yun. Akala nila kasi kung sino. Di ba nga, umuupo kasama ng mga lasing, nakikipaglaro sa mga bata. Papal nuncio pala siya. Papal nuncio pala siya. Papal nuncio. Yun. Di wala siyang kasama, tagaluto o tagalaba. Siya lang. Mag-isa. Siya lang mag-isa. Kasi Binibigyan siya naman na servant Ayaw niya kasi sabi nung reason, papal nuncio ka, anak mayaman pa. Oo. Ayaw niya Kaya maaaring inspirasyon din ni Pope Francis si San Francisco Javier. Ano diba? ba? Anak ni... Diba? Anak ni San... ni San Francisco. Oo. Kaya nga akala nila, nung pinili ni, di ba, Cardinal Bergoglio yan, Jorge Mario. Nung pinili niya yung Francis, yung unang akala ng mga si tao. Assisi. Di Assisi. Hindi, akala nila Javier. Javier. Yun yung unang akala nila until kinlarify Ano ni yan? Pope Francis. Assisi. Di Assisi. Assisi. Kasi nga yung lifestyle, yung simplicity. Pero eto din kasi si Saint Francis Oo, Xavier. ganun din. Mm-mm. Simple din. Kaya siya pinangalan. He was named after Francis of Assisi. Kasi yung pamilya niya Katoliko at yung nanay niya yata yung deboto. I'm not so sure pero nabasa ko yan somewhere. Yung nanay niya yung deboto. Kaya siya pinangalan after Francis of Assisi. Pero siguro sabi ng nanay niya, pinangalan ko siya galing kay Francis of Assisi pero hinigitan pa yata sa pinagagawa ng anak ko. Mhm. Di ba? Ang ganda ng buhay niya Kaya lang nakilala niya si San Ignacio. Nasyo. Ayan. Pero nakapaglakbay-lakbay na rin siya. Yun naman ang maganda doon, di ba? Oo.
Pero hindi naman Pangarap yan ni Sats. Oo nga. O yan. Makapaglakbay-lakbay. Bye. Hoy, pag naglalakbay ka, huwag kang magdadala ng kung ano, Ano? kundi bakting. Unboxing lang. At magiging mabait ka rin. Huwag kang mananakot ng mga tinuturuan mong mga bata. Naalala ko tuloy yung Sinasyak niya. yung Peekaboo. Yan, yung apo ni Tatang Jess, kinakwento niya. Mm. Peekaboo! Abu! So, Gagano na lang ako. kung magiging ano natin yan, ha? Kung magiging halimbawa natin, kung magiging model natin, tandaan yung sabi ni Tita Shirley, siya na yung papal nunsyo, nananahimik pa rin siya. Hindi niya ginamit yun na, hindi siya Oo. nag-power trip. Oo. Parang, Pero dala niya yung Papel. papel na nagsasad na siya ang katibayan. papal nunsyo. ganun Pero naman, nakatago lang. ganun naman yung mga Jesuits Hindi yan sumusugod ng hindi handa. Kaya, tingnan mo yun sa balita ngayon, di ba? Tingnan mo si Padreng Nono. Kasama lang natin last Oo, week. last Ngayon, Nasa nakikipagdigmaan sa TV. Sabi ko nga, ay, mag-ingat sila pag inaway sila ni Padreng Nono. Ayan. Hindi yan sumusugod ng hindi handa. Ayan. Anak din kasi yan ni Francis Xavier. Salamat kay Migs sa text niya. Ayan. Okay. Yan. Yung ating mga texters din, hinahanap si Among Jean. Sabi ko, may special mission. Ginagaya si St. Francis Xavier. Ito, nabasa ko itong antiphona, no? Itong introit sa Mass of the Day, ngayong kapistahan ni San Francisco Javier. Deti ilading banal at taong meging kakasi na ning Diyos, kimtanda ing kaligayan, pauli ning pamanaral da, king katutuan ape pakilala na. Diba? That sums up the life, no? Ni San Francisco Javier. Oo. Yung pagiging humble. Humble. Pero, at hindi talaga siya tuminag, di ba? Sa kanyang misyon. Nakakatuwa yung ginawa niya Eto po, pinadala niyo ako dito. Alala ko, ano daw yun nung unang pinadala siya sa missions, umiiyak pa yan kasi namimiss niya talaga yung buhay. At saka yung community life. Kasi yan yung isa sa buhay Jesuits na nakita ko May community life talaga sila. They do things together, nagkakantahan, kahit nagkakainan lang paminsan-minsan. Magkakasama yung mga yan. Tapos, imagine yung ganda ng community life mo. O pagkatapos mong magturo ng mga college students, uuwi ka sa community mo, magkukwentuhan, magkakainan, magdadasal, magmimisa, matutulog. Yun. O tapos bigla kang pinatapon kung saan. Saan? So, nagsusulat daw yan. Nagsusulat sa boss niya, sa kanyang roommate, si San Ignacio. Kinukwento niya yung kanyang ginagawa. At nung minsan, sinulatan siya ni San Ignacio. O di, ano yan yan din yung isa sa hallmarks ng kanilang kapisanan. They write each other back and forth at nilalagay sa archives. Kaya kahit yung sulatan nila noon, tita, hanggang ngayon, makikita mo pa rin nasa archives nila yan. Oh, nasabi yung pagsusulat. Sinulatan siya ni Saint Ignacio bago siya mamatay. Dahil siyempre, Opo. hindi naman katulad Constant. yun. Text lang. Oo, Alam mo na, hindi. no? It takes months. Oo. So, hindi alam ni Saint Ignacio na may sakit na si Saint Francis. At mamamatay na. Pinadalhan siya ng sulat na para maging, pinapauwi sa Europe para maging kapalit niya. Dahil di ba, mas matanda tama. Saint By Ignacio 15 sa kanya. years. By 15 years. So, siya yung Pwede na pinili siyang- niyang maging successor. Yan Bago nakarating yung sulat na yun, wala Wala na si na. Saint Francis. At nagmamahalan yan talaga na parang magkakapatid Tunay. Hanggang ngayon, nakikita ko pa yan sa kanilang, yung legacy nila yan Kung paano yung mga first Jesuits, hanggang ngayon nakikita ko yung pagmamahalan, kung minsan daig pa yung tunay na, yung blood brothers. brothers. At namimiss daw talaga ni Saint Francis yung kanilang samahan. Isang beses, yung isang sulat ni Saint Ignatius, pinilas niya yung signature at nilagay niya sa bulsa niya. Ganun yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga kapatid.
Pero imagine, Satch, kung ikaw, kakayanin mo ba yun? Namimiss mo na, homesick ka na. Pero, Mahirap, Noon mahirap. kasi, pag Oo. nakatanggap ka ng sulat, kung 10 beses, binabasa oo, yan. ninanamnam. Ninanamnam Di yan. tulad ngayon, pag in-email, di-delete mo na. Wala nang space yung Wala nang inbox ko. space. Oo. Delete. Delete. Oo. Trash. Trash. Ay, nako. Oh, yan. So, naku, isang maganda, naku, hindi tayo umabot ng Advent, di bale. Papatuloy natin kay Among Jean bukas yan. Oh, siya Pero na. ang ganda, di ba, kung magiging example natin yan, tita, sa mga katekista, di ba? Oo. Hindi porket na-assign ka sa isang medyo difficult school, difficult students, Anong- give up ka anong na. school? Section lang. Pinag-uusapan dito sa amin. Section 1 hanggang 23. Pag napunta ka na sa bandang 20, patay ka na yan. 21, 22, Ayan na. 23. Oh, hindi porket Doble ang dasal mo niyan. medyo nahihirapan ka, Oo. susuko ka na. Hindi porket ayaw mo yung hitsura ng kaharap mo, Oo. give up ka na. Hindi pwede yon. Gayahin si San Francisco hanggang kamatayan. Talagang pinanindigan niya ang kanyang misyon. Kaya, sabay-sabay natin sabihin, San Francisco Javier, Ipanalangin mo kami, lalo na ang mga katikista Kista. at mga sumusugod sa mission areas. Ay, overtime na tayo. Ang sarap ng ating kwentuhan. Pero kailangan po muna nating tapusin ang episode na ito at magdasal po muna tayo. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Gayunpaman, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob niyong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kukwentuhan na nasa kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo niyo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pag-aanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama niyo po sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, nagahari kasama mo at ng Banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawaan mo kami. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat po sa pakinig sa Satch po ito. Nakasama ninyo tuwing Monday kantahan. Ngayon, Webes na! Nagtitrudo ka na talaga. At ito naman po si Shirley. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you and keep you. Ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Iligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus ang siyang sa mundo